Pag-usapan po natin ang silent stroke. Ano ba to? Ano ba tinatawag na mini stroke? At may tinatawag pang wake up stroke. Okay, bago lang itong wake up stroke. Ibig sabihin, natutulog siya, doon siya na stroke. Or pwede, bagong gising na stroke. Okay, nakakatakot itong condition na to. Kaya po tuturo natin yung risk factors para hindi tayo tamaan to. Biro mo, matutulog ka lang, normal ka. Tapos paggising, nangiwi na, mahina na. So, ang nangyari kasi, dito muna tayo sa wake up stroke. Either natutulog or bagong gising, mas masama yung nagiging condition nila. Kasi nga, hindi mo madala sa ospital, natutulog siya. Diba? Unlike kung nangyari sa umaga, mahahabol mo pa sa hospital. May emergency medicine na pwede ibigay. Tapos nakita sa pag-aaral, around 15% sa lahat ng stroke ay wake-up stroke. Doon nangyayari. Ano yung mga risk factors na pwede ma-stroke habang natutulog or yung bagong gising? Ito yung mga risk factors. Number 1, yung may abnormal heartbeat. Yung nagloloko yung tibok sa puso, lalo na yung condition na tinawag na atrial fibrillation. Kung meron po kayong atrial fibrillation, hindi po to magandang sakit. Meron naman mga nabubuhay ng normal kahit may atrial fibrillation, pero kailangan tutok ang iyong cardiologist. Okay, tutok yan, dapat balik ng balik sa doktor, nilalabnawan yung dugo, may timplada yan kasi high risk for stroke ang atrial fibrillation. Number 2, risk factor, yung mga malakas humilik. Overweight, mataba, risk factor din. Malaki ang leeg, malakas humilik. So, pag natutulog, hilik ng hilik, baka nagkukulang yung oxygen na pumapasok. Tawag natin dito, obstructive sleep apnea. So, natutulog siya, nahirapan siya huminga, kulang ang oxygen pumapasok, kaya siya na-stroke. Pwede rin yon. Or overweight, tulad nga sinabi ko. Yung mga kulang sa exercise, high risk din para sa wake-up stroke. Eto pa, yung mga nakipag-away nung gabi. Kunyari, di ba, minsan kaaway mo, partner mo, o ibang tao, nakipagsigawan ka, natulog ka ng galit. Okay? May possibility din. Siyempre, baka bangungutin ka, masama tulog mo, pwede rin ma-stroke. Other risk factors na nakita nila dito sa wake-up stroke, na stroke habang natutulog, ay may heart failure, mahina ang puso, may heart disease, risk factor din, mataas ang blood pressure, high blood, yung may diabetes, risk factor, at mataas ang cholesterol. Yan ang mga risk factors. So, heart disease, diabetes, cholesterol, mataas din yung risk. Yung mga may cancer, pag may cancer kasi parang medyo malapot ang dugo. Quote-unquote, parang medyo may problema sa dugo pag may cancer din. Kaya high risk din for stroke. Yung mga may brain aneurysm, pinanganak na may diferensya yung artery sa utak na mabilis pumutok. Yung mga may dating stroke, yung nagkaroon na ng mild stroke dati, pwede maulit. Anong edad, matanda, bata? Usually na-stroke, mas matanda. Pero itong wake-up stroke, minsan, parang walang age. Pwede rin sa bata. Yung naninigarilyo, yan, heavy smoker, lumalapot din yung dugo. So, ano ang sintomas ng wake-up stroke? Actually, pareho din ang sintomas sa regular stroke. Kaya lang, itong wake-up stroke, napansin nila, parang mas malala yung sintomas. Siguro, mas malala kasi nga hindi nagamot Unlike yung bagong stroke pa lang, minsan mild pa lang. Yung una naman kasi baka hindi naman agad-agad ng hina, konti-konti pa lang, madadala na sa ospital. Unlike itong buong gabi nakatulog, na stroke siya let's say ng alas 2 ng madaling araw. So pagising niya ng 7 a.m., 5 oras na siya na stroke. Kaya mas malala yung sintomas. Ano yung sintomas? 6 to. Yung muka, nagbumabagsak, nagdudroop, bagsak yung isang part ng muka, usually one side lang. Yung kamay o yung paa, pwedeng kaliwang kamay at kaliwang paa, kanang kamay, kanang paa. Usually mahina o hindi maitaas. Depende, may iba hindi konti lang ang hindi maitaas, may iba talaga hindi maitaas.
Yung iba, more manhid. O, pag pinataas mo ang kamay nila, ganito mangyayari. O, taas ang kamay, ganito. Isa lang ang tumataas, yung isa kulang. Yun ang difference, kita. Number 3, bulol magsalita. O, medyo hindi na siya makasalita, na stroke kasi. Number 4, nahihilo. Confused, nahihilo. Number 5, biglang parang nabulag, parang may part na hindi makita. Hindi naman totally bulag, pero minsan may isang part, kasi parang 4 na quadrant yan sa mata natin. So, minsan may isang part, parang hindi makakita dito. At number 6, hindi na control ang pag-ihi, incontinence. So, more symptoms pag wake up stroke. Anong klase ng stroke? Maraming klase ang stroke. Merong stroke na ischemic stroke, isang type, nabarahan yung utak. Nabarahan, ano nangyari? Irregular heartbeat, nabarahan. Ma-cholesterol, smoker, nabarahan. Pwede yun. Meron din stroke na hemorrhagic stroke, dumugo. Okay? Pag dumugo sa ulo, ito yung high blood. Sobrang high blood, 200 blood pressure, pumutok. Sobra sakit ng ulo, hemorrhagic stroke, o may aneurysm, hemorrhagic stroke. Ano dalawang klaseng stroke? Ano yung gamutan natin? Okay? Itong gamutan, syempre, emergency, dalhin mo talaga sa ospital. Okay? Pinakamaganda, madala mo sa ospital within 3 hours to 4 hours ng stroke. Merong binibigay ang doktor sa mga malalaking ospital na binibigay, clot buster. Pangtanggal ng bara within 4 hours, pwede mo ibigay. Pangalan nito, TPA. Mahal to, pero makakatulong kung madadala mo na maaga. Depende sa stroke, yung mga nabarahan lang ang stroke, yung may bara, minsan binibigay ng aspirin, clopidogrel, Plavix, pero doktor niya na magbibigay. Tapos, syempre, ang kinokontrol natin dito, mahalaga yung blood pressure. Kailangan makontrol mo yung blood pressure. Post-stroke, control yung BP para hindi ma-stroke ulit. Control din yung heart rate para regular yung tibok, hindi magtapon ng mga bara-bara. Kasi minsan nagbubuo yung dugo, may embolus. So, heart rate normal, blood pressure normal, pulse oximeter, dapat 94% para hindi kulang sa oxygen. Dapat tama din yung pagkain niya, ang sugar niya, ang electrolytes. Ibig sabihin, yung electrolytes niya, yung potassium niya, dapat hindi mababa, calcium niya, dapat hindi mababa, sodium niya, tama lang. Tapos, kailangan din ng nutritional supplement. Ito lang isang produktong tinutulungan namin, yung Birch 3 Advance. Yung Birch 3 Advance para to sa senior, tsaka sa mga na-stroke, may TB, may cancer, mahina katawan, pampalakas itong nutritional supplement. Nasa page po natin, Birch 3 Advance. Yun lang ang kaisa-isang ine-endorse namin. Pero yung mga iba, hindi namin tinutulong. Actually, libre itong pagtulong namin sa Birch 3 Advance. Ang kapalit ay marami kaming mga libreng mission sa mga barangay. Nakita nyo naman, pinopost ko po. So, anong gagawin? Pag na-stroke, kailangan ng CT scan, MRI. Okay? Tapos yung sinabi ko nga, control ang blood pressure, control ang heart rate. Tapos tuloy-tuloy na yung physical therapy. Ito po mahalaga. Pag na-stroke ang isang tao, kamag-anak nyo, kailangan masipag mag-physical therapy, mag-rehab, occupational therapy, speech therapy. Within the first month, dapat todo na rehab. Alam ko, taranta pa first month, lupay-pay-pay pa siya. Pero first month pa lang, rehab nyo na. Dapat masipag tayo within the first 6 months. Sa first 6 months ng stroke, doon pinaka malakas ang recovery. Ulitin ko. Sa first 6 months ng stroke, doon pinaka malakas ang recovery. Doon yung gagawin lahat ng effort. Kasi doon siya lalakas. After 6 months, lalakas pa pero baka mas mabagal na. Okay? So, yan ang wake-up stroke. Ano naman ang pinag-uusapan nating mini stroke or silent stroke? Actually, silent stroke, para din siyang mini stroke. Silent stroke kasi hindi mo na malayan. Hindi na malayan na nanghina, tapos gumaling ulit. Ang tawag dyan, transient ischemic attack. Ibig sabihin, may nagbara sa ulo, nanghina yung kamay, namanhid sandali. Within 24 hours, nawala yung bara, nalusaw.
So, parang swerte, nalusaw siya ulit, gumalaw ulit. Kaya akala mo hindi ka na-stroke. Parang silent, parang wala nangyari. O baka maliit lang ang bara, walang sintomas. Kaya pwede natin tawaging silent stroke or mini stroke. Yan ang tinatawag na transient ischemic attack. Nagbara, pero within 24 hours, nalusaw. Bakit nalusaw? Siguro kusa sa blood pressure o baka hindi ganun kabara. Ang good news ay nalusaw o na normal ka ulit. Pero ang bad news ng may mini stroke or transient ischemic attack ay pwede to umulit. Malaki chance na uulit to, mga 30% case uulit. Kaya dapat i-control na yung blood pressure, yung gamot, aayusin na yung cholesterol, yung blood sugar. Okay? Bukod dito, lastly, ang pinaka-importante dito sa stroke, yung mental health ng patient. Ang dami na didepress. Siyempre, dati nakakalakad ka, nakakasalita, ngayon baldado na. So, yun ang problem. So, yung mental health ng pasyente, kailangan marami nag-aalaga, marami nagbabantay, marami nagpapasaya, more kinakausap, para at least maayos yung mental health. Kasi pag nadidepress sila, lalo hindi sila magre-rehab. Pag ayaw nila mag-rehab, ayaw nila mag-therapy, lalong di lalakas. Pag hindi lumakas, lalo sila madidepress. Lalong hihina, madidepress naman hanggang mamaya magtuloy-tuloy na yon ay hindi nagagaling. Diba? So, lalakasan ng loob. Saan kukuha ng rehab? Meron sa mga ospital, yung mga therapy, maraming mga way. Basta sipag lang eh. Sipag lakad, sipag upo, higa muna, upo, pag kaya upo, tayo, unti-unti. Ganun po talaga. So, mas bata ang na-stroke, mas okay, mas kaya mag-rehab. Mas matanda na stroke, 60, 70, siyempre mahina na, mas matagal yung rehab. So, sana nakatulong to. Ingat sa wake-up stroke, bantayan ng blood pressure, diabetes, cholesterol, yung heart rate, ayusin, yung mga magpapayat para hindi tayo umabot sa ganitong sakit. At syempre, relax lang. Kasi yung init ng ulo, yun na nagpapa-high blood. At yung high blood ang nagpapa-stroke. Ingat po. God bless.